kamigimu tolangi sikoy ko kamigimu to aldo woy bulan ikaw ang nagbuhat sa kabituunan ikaw ang nagbuhat sa kalibutan manama mawantog ka warag po ko ilingkoy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with a prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. manama mawantog ka warag po ko ilingkoy ko o Diyos kahibulungan ka busa ikaw lang ang simbahon ko busa ikaw lang ang alagaran ko Hello Philippines, my name is Sushmita, I'm Sam, broadcasting live from Global TV Bollywood Studio, India. live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. I'm so excited to join you
Catch me soon on the Rapporteur News with Isabel Isabel Fernandez and Chino Hansel Hansel Filya. Filya. Together, let's unite the universe with substance by bringing news you can trust. Until then. See you. Can you feel it? Can you feel it? Sure, Magandang hapon mga kaibigan and welcome to another episode of Ako at ang Kalikasan TV, AKTV. At ito ang nag-iisang Bobby David D'Angelo, ang inyong host simula pa noong 2019 para sa nag-iisang programang tumatalakay sa kalikasan live sa YouTube kasama ang ating mga partner channels, ang Best TV Philippines, ang Edge TV Network, Global TV Network, Green Party of the Philippines, Kalikasan Muna, Aksyon Kalikasan, at syempre ang Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. At ikinagagalak po natin today na makasama ang isang kilalang tao. Ito kilala ko na simula nung tumakbo po ako noong 2001, no? Tumakbo akong konsyal sa aming bayan at sinusuportahan namin yung dating party list na sinasamahan niya. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, I have the honor to present to you our special guest for today para sa kauna-unahang one-on-one na usapan, mga kaibigan. He is currently the International Adjunct Professor of Sociology at the State University of New York at Binghamton, co-founder of Focus on the Global South, the leading progressive research and analysis institute based in Bangkok, Thailand. Retired professor at the University of the Philippines, the recipient of the Right Livelihood Award, also known as the Alternative Nobel Prize in 2003. Author or co-author of 25 books, and one of my inspiration and my political and social beliefs. Ladies and gentlemen, may I present to you Dr. Walden Bello. Hi. David, Ah, maraming salamat. Yes, isang karangalan po na makasama ko kayo today. No? Naalala ko noong 2001 na nagsisimula pa ang party list, talagang pinapakinggan ko kayo lahat nun. Sayang nga lang no, natalo ko, isang boto lang. Diyos ko. Sabi ko, hindi na ako pwedeng magpa-recount kasi parang sayang yung isang boto. Meron kasing hindi, nag-back out ng support, religious, hindi ko na sasabihin kung sino. Kamusta po kayo dyan? Alam ko, 2:00 ng madaling araw dyan sa lugar ninyo. Yeah, okay naman. At kararating ko lang sa Amerika para sa annual teaching ko rito sa State University of New York sa Binghamton. Wow. At matagal rin yung biyahe kasi 15 oras at siyempre mas malala yung habang tumatanda ka, mas malala yung jet lag. Kaya parang kahapon lang ako naka-recover sa jet lag. Pero ngayon gising na ako. At, Tapos piluyat ko pa kayo. Sorry talaga. I hope okay lang. may kapit natin tayo rito. So yun, una ko pong tanong, siyempre salamat. Pangalawa, una kong tanong, sino ba para sa ating mga kababayan para malaman nila, sino ba ang isang Dr. Walden Bello? Yeah. Maganda yung tanong mo, pero baka mamaya sabihin ng mga tao na
nagtataas ako ng sariling bangko. Pero tuloy lang natin. Okay. Ako naman po yung nagtanong, kaya safe. Okay. So, ngayon, ako ay retired na sa public office, no? Dati-dati ako ay ang kinatawan ng Partidong Akbayan from 2009 to 2015. At doon sa Kongreso, ako ang naging chair ng Committee on Overseas Workers Affairs, no? At alam naman ng maraming tao na ako ay nagbitiw sa pwesto dahil sa prinsipyo, kasi nagkaroon ako ng mga malalang disagreements kay President Aquino noon, na sa tingin ko I could not represent our party anymore because the party continued to support the president. Pero yung public life ko, isa lang yun sa isang dimensions ng aking buhay. Ang pinaka, I would say, the most important dimension is ako ay isang political activist, no? Na nagsimula para noong panahon ni Marcos, no? Against the dictatorship, at tuloy-tuloy na hanggang ngayon, no? Ang mga causes ko are human rights, peace, ang kalikasan, okay? At yung social justice, no? At yung second na most important dimension ng buhay ko ay ako ay isang sociologist na nagturo ng pamatagalan, at bilang isang dalubhasa sa lipunan, ako ay nagsulat ng mga iba-ibang mga aklat, mga 25 books over the last 50 years, no? At yung huling-huling libro ko nga tungkol sa mga pangyayaring politika, na yung rise of right-wing movements at mga authoritarian personalities gaya ni Duterte. At ito ay, ang titulo nito Counter-Revolution, the global rise of the far right. Ngayon, tinututukan ko rin ang China, at yung libro ko noong 2019 tungkol sa China, at yung ano yung significance ng pagtaas ng China sa mundo, at yung malaking inaalala ko ngayon ay yung possibility na magkakaroon ng digmaan between the United States and Interesting. China. Kasi alam naman natin yung mga tinatawag natin na mga declining powers do not decline voluntarily. Okay? Pero ngayon, ako ay nasa politika pa rin sa Pilipinas bilang national chairman ng isang pangmalawakang koalisyon, yung laban ng masa, no? At ngayon na pumapasok na tayo sa 2022 elections. Babalikan natin yan maya-maya, no? Interestingly, may mga comment muna dito. I believe Professor Walden Bello redeemed himself politically when he left the Aquino administration. This is, I think, from another sociologist, the president of Aksyon Kalikasan, Sus Velasquez. Sabi pa niya, one Filipino sociologist say he and another sociologist changed political science in the Philippines.
from John James Henobe, because I think it's also part of Laban ng Masa. Sabi niya, hello, Professor Walden. Oh, maraming salamat sa mga ating mukha yata naman sobra yung praise doon. I-shoutout na kita. Connect Ako ako lang dun ay- sa dalawang... Ako ay isang ordinaryong tao, hindi naman ako game changer. Pero ito, connect muna ako dito sa isang kumuha ng aking pansin, no? Ano pong ibig sabihin pala pag nakatanggap ka ng Right Livelihood Award? Kasi Alternative Nobel Peace Prize. Ano pong ibig Okay. sabihin nun? Yeah, well, yun ay isang karangalan na binibigay sa mga aktivista na nagkaroon ng, masasabi natin, may impact sa nangyayari globally. At yung Right Livelihood Award is quite well known, including in the Philippines, no? Natanggap namin yan noong 2003 ni Nikki Perlas. Kilala naman natin si Yes, Nikki Perlas. kasama ako po yung isa sa kasama sa national campaign niya noon. Lumaban siya. Okay. Magkasama kami dyan. At yung dahilan ng award, yung pagkontra ko sa globalization. So, usually yung Right Livelihood Award is also known as yung Alternative Nobel Prize o Consuelo de Bobo. Na hindi mo nakuha yung Nobel Prize. Pero at least it's still something, no? So, Yeah, nagbibiro na ako rin sa Consuelo de Bobo. I mean, I really value yung prize na yun and all the awardees kasi yung mga awardees niyan from all over the world have been fighting to change things, including the practices of human beings around the environment. No? Very quick lang, no, Dr. Walden, no? Very quick siguro na question ko din. Although wala ito doon sa sinend ko. Ano kaya yung core na reason? Kasi napansin ko din to na yung mga right-wing politicians and everything ay talagang parang simula noong 2016 parang lumakas sila yung person nila. What do you think is the most contributing factor to this sudden rise of the right wings? Tama yung sinabi mo, David, na mukhang pabigla-bigla kasi noong 2010, wala pa talaga tayong nakikita ng isang right-wing regime, except maybe sa Hungary. Pero ngayon, nagkaroon sa Amerika nga, hanggang the latest elections, si Donald Trump, nandun rin yun sa atin, si Duterte, at si Bolsonaro sa Brazil, at yung si Modi Sabay halos sila. sa India. Okay, nagsulputan yan. Pero yung matagal ng yung may nangyayari sa mga ating mga lipunan, no, na pabigla-bigla nga pero matagal na talaga. Things were percolating for a long time. At sa tingin ko, yung dahilan, major reason dito yung disappointment ng maraming mga tao, mga citizens sa liberal democracy na they put their trust in elections, liberal democracy, na magkakaroon ng bagong buhay pag mga nahalal ay mga pro-people. Pero disappointed na bigo sila kasi pagdating naman ng mga taong nahalal sa poder, pareho pa rin mga polisiya na hindi naman tumutugon sa pangangailangan ng mga taong pamasa. Kaya sa tingin ko, naghahanap talaga ng radical solution na maraming tao. Nakita nila ito sa mga sumulpot na personalidad na nagsasabi na bulok talaga ang sistema at ako ay isang
leader na magdadala ng totoong pagbabago. Parang tagapagligtas, no? Parang ganun ang datingan. Yeah, at yung nakita na nga natin, si Duterte sa atin noong 2016, sabi niya, ako, papatayin ko lahat yung mga drug dealer, kasi ito yung mga drug users and drug dealers, sila they are the ones that are creating problems for society. At yun, mga message talaga nila struck a chord, no, with people na masasabi natin na Pinagsabong tayo, pinaghati-hati ng todo, parang ganun yung nangyari. Pero wag natin baliwalain kasi mga taong ganito, charismatic mga yan at meron silang isang connect with the people. And pag nagkakaroon ng isang crisis, itong connect na ito talagang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila, no? So masasabi natin na disappointment with democracy ang malaking ugat ng pagsusulpot-sulpot ng mga tinatawag natin na authoritarian personalities. So malaking problema yan ngayon. Malaking problema lang talaga yan ngayon. Yan, merong question dito si Jesus Velasquez. Sabi niya, Dr. Bello, can you Bello, wag Bello, parang iba pag Bello, no? Bello, yan. Can you please provide us an operational definition of right-wing politics to put us all on the same page and for guidance? Ano daw po ba yung operational definition ng right-wing politics? Well, yung may tinatawag natin na right-wing or conservative politics na ito yung politics na nagtataguyod ng mga interest ng mga naghaharing uri, you know, like the capitalist class or the landlord class. Ito yung mga conservative interest. Pero meron rin yung tinatawag natin na far-right politics, no? Ito yung mga politika na hindi mo masasabi na conservative politicians sila. Kasi sinasabi nila sa tao na yung politika namin o yung layunin namin para maligtas lahat ng mga klase, no? At tinutukoy nila ang mga problema nito yung problema na mga for instance yung crime, no? Sinabi nila na ito yung malaking ugat ng problema. Isa pang malaking ugat na problema yung mga makakaliwa dahil itong mga kakaliwa sila nagbibigay ng malaking problema sa atin. Minsan nga sinasabi pa nila na yung problema ng bayan nanggagaling sa mga elite, no? At so hindi mo masasabi na yung itinutulak nila ay pro-rich, no? O para sa mga nagharing uri. Pero ang problema nito yung effect ng politika nila ay sinusuportahan yung naghaharing sistema, no? Hindi pinapalitan yung naghaharing sistema kundi sinusuportahan, pinapalakas, no? At so masasabi natin na may pagka-hipokritika sila in the sense na yung sinasabi nila na pro-people raw sila, pamasa raw sila, hindi naman yun ang lumalabas na epekto, kundi yung pampalakas ng sistema politika o yung sistema ekonomika. Kaya makikita natin sa mundo na yung mga kapitalista, maski minsan tinitira sila ng mga populist na itong mga right-wing politicians na alam naman nila na hindi naman sila talaga ang target. Ang target usually yung kaliwa, yung ating yung mga taong nagtutulak talaga ng isang pagbabago na tunay,
So masasabi natin na yung mga far-right politicians, they are promoting a change that is fake change. Okay? Just like fake news. Okay? Parang change is coming ang tawag, Yeah. no? So that they can avoid real change taking place. So may pagka-complexity ng konti ang situation, pero ang importante na habang nasa poder sila, ang nangyayari, lumalakas yung naghaharing sistema. Wala talagang pagpapalit. Wala talagang change. Nakita na natin yan kay Duterte, no? Diba? Na imbes na itulak niya ang talagang pagbabago, ang ginawa niya, linagay niya yung attention ng tao dun sa mga drug users and drug dealers na sila raw ang problema ng lipunan. Hindi naman yun talaga ang ugat ng mga nangyayari sa atin. Pero ano nangyari? Yung economic policies, pareho pa rin. Walang pagbabago sa mga economic policies ni Pinoy. Corruption still there. In fact, mas malala pa ang corruption ngayon. At yung tinatawag niyang pro-people stance niya, nakikita na natin na talagang facade lang talaga yan. At yung mga tinitiran niyang, mga mayayaman, tingnan natin, he has surrounded himself with mga cronies na gaya ni Michael Yang at iba pa na ginagamit yung government support in order to build their fortune. So, Duterte is a classic far-right politician. He speaks the language of the people, but the effect of his policies is to strengthen the ruling regime of capitalism, of inequality. So, ito, delikado talaga yung mga taong ganito kasi yung dila nila, yung rhetoric nila, yung mga sinasabi nila ay nakaka-appeal minsan, hindi nakikita ng tao na talagang iba pala yung layunin nila. So yan, napakabigat ng usapang yan. Hinga muna tayo ng konti at alamin natin, Dr. Walden, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon bukod dun sa nakita ko may post ka na parang may mga mahal kang puntahan dyan sa New York na sa'yo, parang minsan against sa paninindigan mo rin. Ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, yung itong sinabi ko na, yung itong pagsulpot ng mga far-right na regimes sa kagaya kay Duterte, si Modi, si Trump, no? At kasi talaga yung panganib ng civil liberties and democratic rights, talagang malaking banta itong mga gobyernong ganito, no? At sa akin bilang Pilipino at mamayang Pilipino, sa tingin ko napakahalaga na matanggal natin si Duterte, no? So unang-una 'yon. Pangalawa, yung na pinag-abalan ko yung sitwasyon sa mundo, lalong-lalo na yung gawain ng Amerika. Kasi nakikita naman natin na over the last so many years, no? Over the last 20 years, the US was involved in wars, especially in the Middle East, no? In order Grabe nga yung last time, na-shock ako talaga doon, nagalit ako, nag-tweet ako yung may namatay na 7 kabataan, no? As young as 2 years old doon sa drone strike sa Afghanistan, no? Grabe yun. Yan na nga, the society is a war, the US is a war society. In fact, from 2001 to 2021, 20 years straight, the US was engaged in wars, Afghanistan, sa Iraq, sa Middle East, in order to preserve and expand its geopolitical position. No? So,
Ngayon, ang malaking worry ng marami, kagaya ko, na pinag-aabalahan namin, ay yung possibility of a war between the United States and China. Not provoked by China, by the way, but provoked by the United States and yung political military leadership ng US. Alam ko na pag sinasabi ko yan, sasabihin naman mga tao, ano ba nangyayari dito sa Philippines? Hindi ba China yan? Pero tignan lang natin yung kabuuan. Pag tinignan natin yung kabuuan sa mundo, malaki talaga yung banta ng US sa China. At so isang dimension lang nito yung nangyayari sa West Philippine Sea. Pero totoo naman, dun sa West Philippine Sea, sa South China Sea, kailangan natin talaga taguyod ng interest ng Pilipinas. At dapat sabihin natin sa China, respetuhin nyo kami kasi may mga karapatan kami rito. Yung pangatlo yung na-worry ko is yung capitalism, yung situation with capitalism ngayon, naghaharing sistema. Talagang very unequal na ang nangyayari dito sa mundo. Yung latest stage of yung capitalist system has created the most unequal distribution of income and wealth in history. So problema talaga ito dito. And then yung fourth na talagang major worry ko yung crisis ng klima, environmental crisis na kailangan natin tugunan yan kasi nakikita na natin, within the next 15 to 30 years, talagang sasabog ito, no? Nakikita na naman natin sa lahat ng parte ng mundo. Sa atin, yung increasing intensity of typhoons, yung sea level change, yung makikita naman natin yung forest fires sa US at sa Europe. Lahat-lahat na ng parte ng mundo ngayon dahil nga sa climate change naapektuhan na. And yung new normal is abnormal. Yun yung nakikita natin. So ito siguro yung mga, sa tanong mo, yung pinabalam ko, itong mga four major crises that I see confronting us. Ayun, I think hindi ko na kailangang itanong kung anong stand nyo sa climate crisis kasi sinabi nyo na. So sundan ko nung kasunod na tanong. Sa palagay nyo po kaya, ano yung dapat gawin ng mga mamamayan, lalo na sa 2022 elections, para magkaroon tayo ng tamang paglaban o pagkilos laban dito sa climate crisis na ito? Ano po kaya dapat gawin ng ating mga kababayan? Alam ko na mahirap ito, pero dapat magsimula na tayo kasi yung problema ng klima minsan hindi talaga nagiging issue sa electoral politics, di ba? No? At ang nagiging issue diyan yung kahirapan. Okay? Siyempre, kahirapan problema talaga yan. Corruption. So yan yung mga matitinding mga issue na lumalabas. Sino bang magbibigay ng bagong sitwasyon para sa mga masa, no? Para sa yung anti-poverty candidacies. Sino ba ang politikong hindi corrupt na maaari natin ihalal? Ito yung mga issue. So minsan yung kalikasan talaga, yung climate, nawawala. So kailangan talaga na, lalo na yung mga aktivista natin, na i-prioritize itong agenda, yung political awareness ng mga tao, yung social awareness nila tungkol dito nga sa climate crisis, no? Kailangan talaga i-connect natin sa politika itong nangyayari sa klima, okay? Kasi
alam naman natin na lahat tayo natatamaan yan, no? At pagkatapos ng isang malaking bagyo na o iba pang mga sakuna, laging sinasabi ng media na galing ito sa climate crisis. Pero pagkatapos ng sakuna, nakakalimutan ulit, no? At so kailangan talaga gawin natin isang number one issue itong climate sa pamamagitan ng awareness programs. So napakahalaga yung ginagawa ng mga environmental organizations kagaya ng yung partido nyo sa pagpalaganap ng environmental awareness. Kasi hindi pa sapat yung nangyayari dyan sa atin ngayon. At kailangan na i-connect natin yung mga problema ng kahirapan sa problema ng climate change at ng kalikasan. So, yung connect na yan, kailangan natin gawin. Napakaganda nun, no? So, which brings us to something na, syempre, as part of Laban ng Masa, si Calio D. Guzman declared is running for president. So, ano po ba yung as part of Laban ng Masa, alam niyo po ba paano nag-arrive dito at ano po ang layunin ng pagtakbo na ito? Kung yun po ay okay lang sa inyo na sagutin. Yeah, okay lang yan. Alam, yung nangyari nga dyan, nagkaroon ng isang electoral convention yung Partido Lakas ng Masa, no? Ito ay isang member organization ng Laban ng Masa ever since the beginning of Laban ng Masa, no? At doon sa electoral convention na yan, si Calyodi na nominate for president, to run for president. At may maraming mga kasapi ng Laban ng Masa na sumuporta rito at itinulak ito. Ngayon, so sa tingin ng marami sa Laban ng Masa, ay magandang development ito. Kaya lang, kailangan pa rin ma-formalize yung desisyon ng Laban ng Masa dito sa nomination ni Calyodi. Kasi nga, yung PLM and several other organizations na itinulak yung candidacy niya, member sila ng Laban ng Masa, pero Laban ng Masa as a whole still has to discuss and endorse it. Although, marami talaga sa Laban ng Masa na sumasang-ayon at sumusuporta dito sa candidacy ni Calyodi. Ngayon, bakit siya tumatakbo? Sa tingin ko, para magbigay ng isang clear alternative dito sa halalan natin. Kasi pag nakikita naman natin, hindi ka kailangan dalubhasa para makasabi na si Manny Pacquiao hindi naman alternative yan. Si Pacquiao naman until a few months ago, isa yung supporter ni Duterte. In fact, siyang pinakamalakas na advocate ni Duterte sa Senado for the death penalty. No? At alam naman natin si Manny, ang politika niya sa LGBTQ, kinukuha niya sa Biblia na dapat raw patayin mga LGBTQ. Sinabi niya yan. No? So, ito ba ay isang kandidato na para sa pamasa? Si Kwan naman, si Lacson, nako, yung anti-terror law ni Duterte, siya nagtulak sa Senado. Okay? Si Isko Moreno naman, hanggang ngayon lang naman siya nagsabi na independent siya kay Duterte the last 5 years. Kung paano mga praise niya kay Duterte. Ngayon, Parang in the last 6 months, ang daming kumalaban bigla kay Duterte. kasi bigla na lang. Yung nakita nila na, mukhang hindi naman siya malakas ang hawak ni Duterte sa mga voters. Now is the time to break. So si Gordon na inaaway niya si Duterte niya, siyang naging number 1
persecutor ni Senator Laila de Lima, no? At siya nga ang nagsabing walang nangyayaring mga EJK rito. At of course si Leni Robredo naman, tunay na oposisyon si Leni, no? Hindi naman makapag-decide kung ano gagawin niya. Okay? So, hanggang ngayon yata, malapit na yung filing ng candidacies, hindi pa niya alam kung anong gagawin niya. Mukha yatang hindi tatakbo. So, in this context, ang tingin ng mga sumuporta kay Leody, kailangan na talaga ng isang klarong-klarong oposisyon. At ito nga, yung what si Leody represents is itong clear opposition. Yung pangalawa ay galing siya sa masa. Isa siyang labor leader, okay? And worker, no? At yung programa talaga niya, galing rin yan, isa siya sa bumuo ng 25-point program ng laban ng masa na talagang ito pangmasa programa, tunay na pagpapalit, pagbabago ng lipunan. So ito yung dahilan kung bakit marami talaga na-excite dito sa candidacy ni Leody, kasi wala nang nakikitang clear alternative ngayon, at yung tunay na opposition naman na for instance represented by Leni, hindi klaro kung anong gagawin. Besides, even if si Leni tumakbo, ano yung programa niya? Yun rin tanong ng mga tao. Besides, so kailangan talaga yung I guess yung nangyari ngayon, yung candidacy ni pagkakandidato ni Leody, isa itong development that responds to yung pangangailangan ng mga masang Pilipino para sa isang alternatibang na pagbabago, no? So makikita naman natin ito during the next few months, patungong May, sa mga debate. Sa tingin ko talaga yung nag-declare na sila ay tumatakbo, kalokohan yung programa nila. Wala talagang programa yan. Halatang halata, no? At so maganda na ma-expose itong mga Duterte followers na nagpapanggap na opposition, because I think they're fooling the people. They should just say that ano sasabihin ba nila na dapat mag-admit sila that the last 5 years we were with Duterte, pero ngayon nakikita na namin na parang humihina siya, opportunista kami, kaya tatakbo na kami on an anti-Duterte platform. Yan, kalokohan yan. Kalokohan talaga yan. Kaya nagagalit ang maraming tao kasi lumalakas loob ngayon na against Duterte. Dati, ano ba tawag sa English? Kissing the ass of Duterte. Hinahalikan yung puwet ni Duterte. For instance, si Gordon at si Lacson, no? At si Pacquiao. Talagang ass lickers, mga yan. So, these people deserve to be exposed as false opposition. So, and Leody will... May question ako sa inyo kasamang Walden. Halimbawa, mayroon pang mga ibang grupo, coalition na nakahanda ding tumaya halimbawa for an alternative. Like, alam niyo yung sinasabi ko, I have talked to you. There's a coalition halimbawa of environment groups and progressives. May posibilidad po ba na halimbawa makipag-alyansa o makipagsama para sa isang kolektibong aksyon ng pagbabago ang partido laban ng masa sa mga grupong ito? Okay. Unang-una, hindi partido ang laban ng masa, coalition, no? At we have never applied even to be a party. Meron kami mga partido na nasa loob ng laban ng masa, gaya ng PLM, no? Partidong Lakas ng Masa. Okay, fine. Sa tingin ko, yes, very open ang
ang laban ng masa to alliances, no? I mean, the thing is that we have ilan ba ngayon? We have several months to go, 8 months to go before the 7 months to go before the elections, no? And a lot of things can happen between now and then. And certainly, sa tingin ko, mahalaga na magsama-sama ang isang opposition, no? Ang tunay na opposition ay magsama-sama. So, what will this mean? Depende sa mga negotiations. Kasi ang mahalaga rito, maaari lang magsama-sama pagdating sa programa. Dapat talaga doon nakatuon yung pagsama-sama, hindi sa personalidad. So, sa tingin namin, if we have agreement on a program to support, for instance, one presidential candidate pagdating ng Pebrero o Marso, that is a very real possibility, no? Na sa huli, isa lang ang lalabas as a candidate. So, yun yung sa tingin ko, yes, kasi from the very beginning naman, sinabi namin sa laban ng masa, dapat talaga yung proseso ng pagpipili ng kandidato, hindi mga leader lang ng mga iba-ibang koalisyon o mga leader lang ng iba-ibang mga partido. Dapat transparent yan at mailatag ng mga kandidato yung kanilang programa sa ating mga kababayan. Mailatag yan. Mag-debate sila sa programa, and after that, after this discussion and debate, we can maybe come at a unified position. Wag yung pumili muna tayo ng isang tao, tapos discussion na ng programa. Ito yung nangyayari sa mga ibang partido at grupo, na yung personality muna, tapos yung programa, kalokohan yan, mamaya na lang yan. Okay? Kami iba. Yung proseso namin is that, okay, maglatag tayo ng programa. Nailatag namin ito, David, noong pang December yata, no? Of this last year or January of this year, yung 25-point program ng laban ng masa, linabas ho namin yan sa Inquirer, 1-page ad na sinasabi namin na ito yung programa ng pagbabago. Ito yung debate natin. So, yung proseso namin sa laban ng masa was to put the program first. Okay? And that is what should happen. Whereas for all the others, personality first. Ano raw yung who is winnable? Mahirap mag-isip ng ganon. Boboto ka para sa isang tao na malakas ang chance to win against the candidate of Duterte, at yun ang pagbabasahan mo. I don't think that is a progressive standpoint. No? So let's bring out the program and in the process, transform politics in this country so that yung ating mga kababayan can finally understand that they should be focused on programs and not personalities. No? So, malaking responsibilidad natin dito sa ating mga kababayan na ilatag yung programa, at ito dapat yung maging basehan ng choice nila for office. So, alam ko na may magsasabi mga idealistic yan, pero we have to begin. We have to change, and, i-expose natin, for instance, si Pacquiao. We shouldn't, yung expose natin kay Pacquiao, it shouldn't be because he's a boxer. Kasi, okay yan. Somebody who is a boxer or whatever else he comes from should have the chance to run. Ang problema, ang kailangan talaga i-expose yan is that, yung upholding niya of the death penalty, yung alliance niya with Duterte, yung anti-LGBTQ stand niya, dyan talaga, ito yung mga dapat i-expose at sabihin sa mga tao na ito ba ay isang taong mahalal niyong Pangulo? No? So,
Yan, so yung record and the program are what are really important. I think makaka-relate ako dyan kasi yung pinagdaanan din naman ng coalition ng Kalikasan muna ay tama yan, ano? Talagang agenda-based muna. Tapos based on that agenda, you elect the organization members of the coalition and then you select yung sino ba yung sa tingin ninyo ay karapat-dapat based on the presentation ng pag-aakma nila sa agenda. Siguro iba nagtataka bakit ko ginigess ang kasama nating si Dr. Walden Bello samantalang may coalition din kami. Ang ngalalan pong ito naman ay hindi para sa amin eh. Matagal ko na rin kakilala ang Akbayan. Noon pa man nandun si kasamang Walden ay run under Akbayan sapagkat naniniwala ako na talagang dapat ang partido politikal ay agenda. Agenda-based. It should not be personality-based. Kaya ka may partido, may agenda. Yun ang dapat unahin. Which comes, may napakagandang tanong dito mula kay Jocelyn Sabio. Sabi niya, Dr. Walden, handa na po ba ang mga Pilipino para sa isang kagaya ni Calyodi? Ang masasabi ko lang, dapat handa na. Okay? And at may responsibilidad tayo na sumama dito sa paghahanda ng ating kapwa Pilipino para kay yung mga candidacy of people like si Calyodi na program-based, magandang record, galing sa masa. At syempre uphill struggle yan, Jocelyn. Pero we have to begin. We have to start this. And, siguro it may not, it will go beyond yung 2022 elections. Pero very rotten talaga ang sistema rito sa Pilipinas. Itong personality and money-based politics. And unless we move decisively para mapalitan ito, our people will always have to suffer the likes of people like Duterte, Pacquiao, Soto, you name it, no? Na pagdating na halalan, magagandang mga mukha nila, pagkatapos ng halalan, balik na naman sa old system. So, sa tingin ko, gawin siguro natin itong 2022 elections as a milestone na baka nga sa proseso ng halalan nito magkaroon ng mas malaking pagbabago na hindi lang halalan, no? So siguro gawin nating opportunity itong kampanyang ito para gumawa ng isang malakas na kilusang pamasa para sa total na pagpapalit ng sistemang bulok, no? So siguro that might be a possibility na yung with all the pent up frustrations ng mga ating mga mamayan tungkol sa ano nangyayari, baka maging mitya itong 2022 elections para isang mas malawak na sistema para sa pagbabago. Maraming salamat, Dr. Walden. At syempre, hindi ko kayo i-hold na napakatagal. Isang oras lang naman yung ating programa. Maraming salamat sa napakagandang mga ideya at mga sagot sa ating mga tanong. Very straight to the point. At ito, last kasamang Walden, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, nanonood at makakapanood pa po sa atin? Your final message to our fellow Filipinos. Well, I think yung final message ko is of course na mahalaga itong halalan ng 2022 at kailangan talaga natin magsikap para ihalal ang mga tunay na pro-people candidates with good, effective programs and not fake pro-people candidates. Pero beyond that, kailangan talaga natin na tingnan yung sistema dito sa atin. Kasi yung capitalist system is the major problem of our country because it creates itong system of inequality, yung di pagkapantay-pantay na grabe,
na kailangan talaga in the long run mapalitan natin itong sistemang ito from a system for the few for a system for the many. Ang tinatawag ditong sistemang ito ay sosyalismo, pero minsan sinasabi lang demokrasya, no? Ang tunay na economic democracy. At so yung long range, yung transformation natin dito, kailangan na maisama natin lalong-lalo na yung mga ating mga kabataan para sumama sa isang malawakang coalition ng pagbabago na ganito. At isa sa mga napakahalagang parte ng sistemang ito, ng programang ito ay yung kalikasan. We really need, to be able to have a better relationship between people and the environment and the climate, no? Urgent talaga yan na yung kailangan natin magbuhos ng panahon at ng effort, no, dito sa raising yung consciousness ng ating mga mamamayan tungkol sa kalikasan at sa climate, no? So transformational dapat yung politics natin, hindi yung transactional na I vote for you, you give me money. Laos na yan. We have to consign that to the past. We have to have transformational politics na, brings about true reform at the economic, the political, the environmental level. So, especially sa ating mga youth, mga millennials, no? Alam ko na suka na talaga sila. Okay? At ang tanong nila sa mga parents nila paano nyo hinalal itong gagong Duterte na ito? Ano ba? Hindi ba kayo nag-iisip? May generational rebellion na ngayon kasi they cannot understand why 40% of the population, their elders, supported a criminal murderer to become president. No? So, sa tingin ko, yung mga sentiments ng youth na ganyan are now there floating around. And we must be able to capture those sentiments to bring about real change. We must make sure that we don't have another Marcos, we don't have another Duterte, and we have real change for the people that take place. Mga politicians na ganyan, politicians like Duterte, Marcos, and Pacquiao belong to the past. Yung mga elite dynasties na yan, they belong to the past. We really need yung tinatawag natin na transformational change. And yung hope ko rin, David, is our younger people. No, those are the people, that will really make the change. Kasi for older generations like me, hindi kita sinasama, David. Baka meron bang, well, hindi na ako magsasalita. Pero, siguro kailangan yung younger generations to be the ones to lead this process and change things for everybody, including mga seniors like me. Maraming salamat sa napaka punong-puno ng kaalaman, no, na hapon. And sabi ko nga po sa inyo, you had been part of my my beliefs and my formation nung baguhan pa lang ako sa mundong ito na lumalaban sa politika, sa sistema. And I believe talaga na we need a system change, and that ang mali po pag nagsabi ang politiko talaga na siya ang solusyon. No, kasi that's the biggest mistake that a politician could say. Kasi ang solusyon po ay hindi lang siya, 'di ba? Tayong lahat, sama-sama tayong bawat isang magso-solve sa problema ng lipunan. Hindi pa pwedeng si Calyodi lang o kung sino mang kandidato, 'di ba? We are all part of this revolution for a better Philippines that we all deserve, 'di ba? We deserve the best. So maraming salamat Dr. Walden sa pagpapaunlak. Kaya nga lang sabi ko mga kaibigan, 3:00 na madaling araw doon sa New York at kasama natin si Dr. Walden Bello. Maraming salamat po. And hopefully, let's keep in touch and let's see how this will all work out. And hopefully, by 2022, hopefully cross our hands and,
it will be better. A better Philippines and a better future for all of us. Maraming salamat po. Maraming salamat rin, David. And please remember to send me yung link to the program so that I can also post it in different sites. No? So, Yes po. okay. So, thank you. Maraming salamat po. Thank you mga kaibigan. Hanggang sa susunod na Wednesday po, 2:00 pa rin ng hapon. Ingat po kayo dyan, Dr. Walden. Keep safe. Salamat po. All-powerful God, filling all the universe and the smallest of your creatures. You embrace all life with tenderness. Oh yeah. Pour out the power of your love that we may protect life and beauty. Fill us with peace that we may live as sisters and brothers. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us every day. Hey, hey. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us in every way. God of the poor, help us to rescue the lost and forgotten of this earth. So precious in your eyes, oh yeah. Bring healing to our lives and we'll protect the world from all this confusion. Touch the hearts of those who look only for gain at the expense of the earth. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us every day. Hey, hey. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us in every way. Teach us, oh God, to discover the worth of each and everything, to be filled with awe and contemplation, oh yeah, to see we are united with every little thing as we journey to your light. Encourage us, we pray, to work for justice, peace, love, and understanding. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us every day. Hey, hey. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us in every way. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us every day. Hey, hey. We thank you. Whoa. We thank you. Whoa. We thank you for being with us in every way. Hello Philippines, my name is Sushmita. I'm Sam, Broadcasting live from Global TV Bollywood Studio, India. live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. I'm so excited to join you. Catch me soon on the Rapporteur News with Isabel Isabel Fernandez and Chino Hansen Filiang. Filiang. Together, let's unite the universe with substance by bringing news you can trust. Until then. See you.